Magandang hapon po sa mga kapatid natin na naglaan ng oras para magpuri sa ating Panginoon. Pwede ba natin muling palakpakan ang ating Diyos na buhay? Parang mahina yung palakpak. Dapat yung buhay na palakpak para sa ating buhay na Diyos. Amen. Hallelujah. Ang tanong kanina si Sir Jasser, sino daw yung nakatanggap ng pagpapala mula sa ating Panginoon ngayong linggo? Meron ba nagtaas kanina? Sino yung mga nagtaas kanina? Kakunti yata yung pinagpala ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, ang ating Panginoon pag nagpapala siya, hindi kulang. Hindi rin sapat. Kundi talagang umaapaw. No? Sabi nga doon sa verse nating binasa, lavish. Kung malalaman niyo lang kahulugan ng lavish, no? Talagang ma-amaze kayo sa pagmamahal na binubuhos sa atin ng ating Panginoon. Pero bago ang lahat mga kapatid, inanyayahan ko po ang bawat isa na yumuko. Tayo po muna yung manalangin sa ating Diyos. O mapagpala naming Ama, Diyos na dakila sa lahat, Diyos na makapangyarihan, tinataas ka namin, Lord God, sa hapong ito. Ikaw po nawa, Lord God, ang mapapurihan namin sa amin pong service. Ikaw po ang makita ng bawat isa, Lord God. At maraming salamat, Lord, for the opportunity to meet with our brothers and sisters, Lord God, sa pananampalataya at maraming salamat po dahil patuloy mo pong sinusustain ng bawat isa. Patuloy mo po kaming pinoprotektahan, inaalagaan, Lord God. At talagang totoo na kami ay tinuring mo ng iyong mga tunay na anak. Bagaman, Lord God, alam namin na kami ay pawang mga ampun lamang. Pero hindi namin naramdaman na kami po ay mga ampun sa feeling mo. Lord God, kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil sa binigay mo po sa amin ang iyong nag-iisang anak na si Jesucristo na siyang naging kapamaraanan upang kami rin po ay maging parte ng pamilya mo. At sa hapong ito, Lord God, amin pong aalalahanin yung kabutihan na ginawa mo sa buhay ng bawat isa, yung great love na pinakita mo sa amin, Lord God, pinadama mo sa amin. At patuloy na ibinubuhos, Lord God, sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Tunay nga nakapuri-puri ka, kadaki-dakila ka, Lord God. Wala po kami ibang hiling, Lord God, kundi ikaw po ang mapasalamatan, ikaw ang madakila, Lord God. Kaya po, itago mo po ang inyong tagapaglingkod sa inyong likuran at nawa po ang mensahe, Lord God, at katotohanan na mula sa inyong mga salita. Siya pong tumanim sa amin pong mga puso at isipan. At loobin mo rin, Lord God, na hindi lang ito basta namin mapakinggan, kundi talagang ito po ay aming manamnam at ito po ay aming ma-absorb, Lord God. Maunawa naming mabuti, paano mo nga ba kami minahal? Gaano ba kadakila ang pagmamahal mo para sa amin, Lord God? Sa hapong ito, i-ready mo po ang aming mga puso, alisin mo po ang mga kabigatan, Lord God, sa amin pong mga puso, Lord God, na nilalagay ng kaaway. Ito po ay hindi magiging hadlang, Lord God. We declare victory over all these things, Lord God. Alam namin, Lord God, na bibigyan mo kami ng Espiritu, Lord God, na makakapag-focus, Lord God, sa pakikinig ng iyong salita. At sa hapong ito, Lord God, dinadalangin din namin ang pag-iingat sa amin pong mga kapatid na wala pa rito. Ikaw po nawa, Lord God, ang patuloy na maggabay sa kanila kung paano mo po pinarating, Lord God, na maluwalhati, ligtas, at puno ng kagalakan, Lord God, ang bawat isang naririto. Punuin mo rin sila, Lord God, ng parehas na bagay, Lord God. At protektahan mo po sila palagi, Lord God, at ito po ang aming samot panalangin sa hapong ito. Purihin ka, dakilain ka, Diyos at Hari ng aming buhay, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. At amen. Palakpakan muli natin ang ating Diyos, mga kapatid. Alam niyo po, napakaganda ng ating tema for this month. Sino po nakakaalala kung ano yung theme natin for this month? God's great love. Sabihin niyo nga, God's great love. Sino dito nakaranas na mahalin siya? Kunwari pa kayo eh. Alam niyo po, isa sa mga pinakamasarap na pakiramdam na pwedeng maramdaman natin bilang mga tao, yung maramdaman natin na tayo ay minamahal. Amen po ba? Di ba? Sabi nga natin, talagang pagka tayo ay nagmamahal at tayo ay minamahal, parang we feel unstoppable. Amen po ba? Parang walang bagay ang kahit anong makakahadlang sa atin. Pero higit sa lahat, mga kapatid, sa mga pagmamahal na ating naranasan, alam nyo ba na yung pagmamahal ng ating Diyos para sa atin is the best kind of love na pwede nating
makuha, maramdaman, o maranasan. Alam niyo po, siguro lahat naman tayo, duman tayo sa pagkabata, na minsan yung mga kapatid natin, kahit minsan mga magulang natin, tinutokso tayo. Sinasabi na, ampun ka lang naman eh. Sino dito nakaranas nun? Sino yung natokso nung ganun? Sinasabi pa nga ng iba, nakuha ka lang sa basurahan eh. Amuin mo nga yung katabi mo kung amoy basurahan. Baka totoo yung sinasabi. Pero biro lang mga kapatid. Alam niyo po, palaging sinasabi sa atin, palagi tayong kinukutya, o palagi tayong binibiro ng mga tao sa paligid natin na tayo daw ay mga ampon. Pero alam niyo ba, para sa mga tao na naranasan na sila ay maampon ng ibang tao na hindi nila kilala, isang malaking kagalakan para sa kanila o isang malaking pribilehiyo sa kanila na merong tao na willing magmahal, willing kumukop sa kanila, kagaya ng parang isang tunay na anak na rin. Sa atin, marahil dahil tayo alam natin at tunay tayong kadugo ng ating mga nanay at tatay, pagka sinasabihan tayo ay ampon, parang feeling natin ito isang pangungutya or isang parang negative na bagay. Pero alam niyo po, sa mga taong walang kinilalang ina, walang kinilalang ama, pag sila po ay inampon ng ibang tao at itinuri sila na parang sarili din nilang anak, ito po ay nagdadala ng malaking kagalakan sa kanilang mga puso. At marahil, alam ko nauunawaan ninyo, kasi marami tayong pelikula na napapanood, na wala silang nanay at tatay, kinupkup sila, and then they feel, this sense of belongingness, this love, At sabi nga natin, that kind of love is something na pwede nating makita rin na ginawa ng Diyos sa atin. Tayong mga tao, kadalasan, the reason bakit nag-aampon is because wala tayong anak. Marami sa mga taong nag-aampon, ang kadalasang reason nila, wala kasi silang anak or they are not able to produce an offspring. Kaya sila nag-a-adapt ng iba. Pero mamaya talakayin natin, mga kapatid, kung anong klaseng adoption yung ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya yung topic ng ating discussion for today is all about once an orphan, now a son. Sabihin nyo nga, once an orphan, now a son. Dating ulila, ngayon ay isa ng anak. Napakabuti ng ating Diyos, mga kapatid. Sa tekstong ating binasa, sabi dyan, sa 1 John 3:1, behold, what manner of love the Father has given to us, that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Now, mga kapatid, meron akong videong ipapanood sa inyo. Nung napanood ko to, talagang natouch yung puso ko. Alam niyo po kung bakit? Kasi dito natin nakikita, what it means for an orphan na merong magsabing siya ay willing na ampunin ng isang tao or ng isang pamilya. Panoorin natin. Yeah. You know, I love you like my son, right? Magpasensya niyo na yung itsura. How do you feel if I adopt you? For real? For real? Yeah. Would you like that? So you get to have my last name. You know I love you, right? Yeah. And I got you. Okay? Okay. Isa pa, pwede pa natin ulitin. Isa pa. Gusto ko namnamin natin na yung pinapanood natin, mga kapatid. Can I ask you a question? Yeah. You know I love you like my son, right? Yeah. How do you feel if I adopt you? For real? For real? Yeah. Would you like that? So you get to have my last name. You know I love you, right? Yeah. And I got you. Okay? Okay. Amen. Naintindihan niyo ba kung ano yung nangyari?
kung ano yung sinabi ng tatay. So, I would leave that muna. At gusto kong ipaliwanag sa inyo mga kapatid, ano ba yung kaibahan ng mga ulila sa mga tinuturing na talagang totoong anak? Ito yung mga bagay, ilang mga bagay na pwede nating makita at mapansin na difference sa kanila. Yung mga orphans, they have no home. Most of the time, they have no home. No? No inheritance. Wala silang mana. They fight for everything and there are no presents para sa kanila. At lalong-lalo na, they have no name. Which means, they do not belong to a family. No? Pero yung mga ganap na mga anak, sabi dyan, knows how to be at home. Kaya mapapansin nyo, they have different kinds of behaviors. No? Pag orphans ka, pag ulila ka, iba yung behavior mo sa isang tunay na anak. Knows how to be at home, meron silang inheritance, may mana sila mula sa kanilang mga magulang. They have also gifts, and also, they bear the name of their father. Now, mga kapatid, gusto ko na talakayin nating mabuti yung patungkol sa tinatawag nating adoption. Adoption, in the sense na sinabi sa Bible, ito yung pamamaraan ng Diyos natin para ibilang tayo sa kanyang pamilya. Naunawaan niyo po ba? The only way for an orphan to become part of the family, to become a legitimate son, is through adoption. No? Sabi dyan, huiotisha. Adoption as sons. And it comes from two words, meaning, yung una, huios, son, and tithaimi, means to place or set. So in other terms, you adopt them, you place them, you set them as your own son. No? At ginagamit ito, mga kapatid, sabi dyan, in the New Testament to describe the spiritual adoption of believers into the family of God, granting them the status and privileges of being God's children. Pero mga kapatid, alalahanin natin, even though that is evident, the term adoption is evident, madalas nyo makikita yan during the New Testament, dyan sa New Testament, nakasulat. Pero hindi ibig sabihin ito na nung unang panahon, hindi ito napapractice. Nung Old Testament, napapractice na rin po ito. Pero ngayon, bigyan natin din, ano bang ibig sabihin talaga ng adoption? Sabi dyan, describes the spiritual adoption of believers into the family of God. Kapag naging miyembro ka na ng pamilya ng ating Panginoon, He will grant you the status and privilege of being His children. No? And this also illustrates the believer's new relationship with God through Jesus Christ. So, balikan natin yan mamaya. Sabi dyan sa susunod, kagaya ng sinasabi ko, in the Hebrew law, hindi po ito specified. Pero hindi ibig sabihin na hindi ito ginawa or pinapractice before. Maalala nyo, during the Old Testament times, merong mga persons na makikita natin na they are adopted. No? Though hindi ito specified as a law during the Old Testament times in the Hebrew law, pero ginagawa pa rin po nila ito noon. It just so happens that this is evident in the Roman law. During the New Testament times, kaya mapapansin nyo, binabanggit siya during the New Testament times na yung adoption. Because during the Roman reign, the Roman Empire, nagkaroon sila ng batas patungkol sa adoption. Now, sabi dyan, though in a sense, practiced during the Old Testament times in some instances, like with Moses. Di ba? Inampun siya. Genubat. And also Esther. Ang kanyang uncle na si Mordecai. So, nakikita natin mga kapatid, na even in the Old Testament, ginagawa na po itong tinatawag nating adoption. At sabi nga dyan, it is a well-understood legal practice that conferred upon the adopted individual the same status and inheritance or rights as a biological child. So kahit hindi nila kadugo yan, pag inampun nila yan, pag kinupkup nila yan, tinatrato nila yan na parang tunay nilang anak.
kung ano yung ibinibigay nila sa kanilang mga anak, yun din yung ibinibigay nila dun sa mga inampun nila. Naunawaan nyo na po ba? Naunawaan po mabuti. So mga kapatid, gusto kong i-discuss ito sa inyo kasi para maunawaan natin, gaano ba kadakila, gaano ba ka profound, yung pagmamahal na meron yung Diyos para sa atin. Kasi hindi naman all the time nakaka-witness tayo ng tinatawag na adoption. No? Meron ba kayong kilalang mga adopted child? Or meron ba dito mga adopted child? So, nakikita nyo na, halos walang tumaas. So, hindi tayo familiar sa ganong sitwasyon kadalasan. Pero ngayon, discuss natin mga kapatid, kung bakit laking pribilehiyo para sa isang tao na wala kang kinabibilangang pamilya, na ngayon ikaw ay kupkupin ng isang tao na maaaring hindi mo kilala at ituring ka nilang parang tunay na parte ng kanilang pamilya. Now, discuss natin yung binasa nating talata. Himay-himay natin. Sabi dyan, behold, what manner of love the Father has given to us. Sa ibang translation, yung given na ginamit dyan is lavish. So mamaya, punta natin yan. But first, let us focus on the term behold. Pag ginagamit po yung behold, this is a call to attention. Ibig sabihin, hello, mga kapatid, parang ganon, Hello? Pakinggan nyo ito. Yun. Pakinggan nyo mabuti. Ito yung sinasabi dito, behold, is a call to attention, emphasizing the importance of understanding the depth and quality of divine love in this phrase. Sinasabi dyan, behold what manner of love. Masdan nyo, tingnan nyo, kung paano kayo inibig ng Ama. Kung anong klaseng pagmamahal yung binigay niya sa atin. Napakasarap nga mga kapatid na basahin ito dun sa translation na meron nakalagay na lavish. Alam niyo po kung bakit? Kasi talagang tayo mga kapatid, sabi dyan, the love that the Father has for us is given to us. Did we request that? Ni-request ba natin sa ating Ama na mahalin niya tayo? Hindi. Did we ask Him? Did we command Him to love us? No. He has freely given His love for you. Tapikin mo nga yung katabi mo, sabihin mo, binigay ng Diyos yung pagmamahal niya para sa iyo. And this time, the love of the Father, as we all know it, we do not earn. Hindi natin yon na-earn. Hindi natin yon nakamtan, mga kapatid. Based on our own efforts or based on who we are. Sabi dyan, the love of the Father is not earned, but given. Highlighting the grace and generosity inherent in God's nature. Alam niyo po, yung ating Diyos Ama, talagang grabe siya kung magmahal. Hindi ka niya minahal dahil sa mga achievements mo, or dahil sa kung sino ka, or sa kung ano yung kaya mong gawin. Minahal ka niya kasi yun siya. Nagets nyo? He is so loving, kaya gusto niya na maranasan mo rin yung pagmamahal na meron siya. Hindi yun dahil ikaw yung pinaka-pogi. Hindi yun dahil ikaw yung pinakamaganda. No, di ba kadalasan kapag nag-aampon sa isang ampunan, sa isang orphanage, pupunta yung mga mag-aampon. Titingnan nila lahat ng mga bata na naroon at pipili sila kung sino yung aampunin nila. At nakakalungkot na katotohanan mga kapatid, syempre ang napipili doon yung desirable para sa kanila. Nagets nyo? Kung sino yung sa tingin nila, ay magandang bata to. Pagdating nito, pwede nating gawin artista to. I don't know. Tingnan mo yung katabi mo, baka artistahin yan. Pero most of the time, kahit tayo, pag pipili tayo, ayaw natin nung may defect. Amen po ba? Ako pag bumibili ako ng cellphone, tinitingnan ko talaga kung walang defect. Saka ako siya bibilhin. Sa kahit anong product, sa pagkain, sino namamalengke dito? Bibili ba kayo ng bulok? Bibili ba kayo ng merong uod? Hindi. Bibiliin nyo yung the best. Di ba?
Ito yung standard natin bilang mga tao. Yung pipiliin natin, yung saswak dun sa preference natin. Diba? Pero sabi nga, yung pagmamahal ng Diyos, hindi ganun eh. Kahit ikaw, marumi ka, makasalanan ka, He still love you. Minahal ka pa rin niya. Pinili niya pa rin na mahalin ka. He has given you His love not because of what you did and not because of what you can do, but because that is who He is. Yun yung Diyos natin eh. Mayaman siya sa pagmamahal. He is very generous when it comes to love. He has this overflowing grace and mercy. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na mahal tayo ng Diyos dahil mabait tayo. Actually, He loved us because He just loved us. He is generous. That is His nature. That is His essence. Now, mga kapatid, tingnan natin, sabi dyan that some translations use lavish. Meaning, ano sabi dyan? Super abundant or excessive. Hindi lang tayo basta minahal lang ng Diyos, kundi minahal niya tayo ng sobra. Lavish. Yan. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Alam nyo, every time na pagmumuni-munihan natin yung pagmamahal ng Diyos, hindi lilipas yung panahon na yon nang hindi kayo ma-amaze talaga sa Kanya. At alam nyo nga, mga kapatid, sabi dyan, the love of God is reminiscent of the covenantal love that God showed Israel. Kung babasahin natin itong Deuteronomy 7:7-8, sinasabi dyan, pinapatunayan dito na talagang we do not earn God's love. Kasi nung una nga, ang turing sa atin, tayo ay mga kaaway ng Diyos. Pero sabi dyan, the Lord did not set His affection on you, or His love on you, and choose you because you were more numerous than other peoples. For you were fewest of all peoples. But it was because the Lord loved you and kept the oath He swore to your ancestors that He brought you out with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery, from the power of Pharaoh, king of Egypt. Nung binigay ng Diyos yung pagmamahal niya sa Israel, hindi daw yun dahil sila yung pinaka-malaki or sila yung pinakamarami nun. So, ibig sabihin, in their merit, hindi nila talaga ma-earn yung love ng Lord. Kahit ano pang gawin nila. But because God is so loving, minahal niya pa rin yung Israel. And He kept His promise to bring them out and redeem them from the hand or from the power of the Pharaoh or the king of Egypt. Ganon magmahal yung Diyos, mga kapatid. Now, gusto ko na puntahan naman natin yung kasunod na phrase. Naintindihan niyo po ba yung unang phrase? Napakalinaw po na sinabi doon na hindi natin magi-gain yung pagmamahal ng Panginoon dahil sa kung ano yung kaya nating gawin, kundi dahil gusto niya yung ibigay sa atin, no? Sabi diyan that we should be called children of God. Now, being called the children of God signifies a profound transformation in identity and status. Kagaya ng sinabi natin kanina, magkaiba yung mindset ng isang orphan, ng isang ulila, at ng isang tunay na anak. Nakita nyo ba kanina yung kaibahan? No? So, dito sa phrase na to, sinasabi sa atin na dapat talaga merong transformation of identity. Kapag ikaw ay naging parte na ng pamilya ng Diyos, kailangan merong tinatawag na transformation. Kaya nga palagi nating sinasabi yung metanoia, change of mind, change the way you think. Bakit? Kasi you are no longer an orphan. Pero ito yung nakakalungkot na bagay sa atin, mga kapatid. Kahit na tayo, dahil inampun na tayo,
tinuring na tayong mga ganap na anak, dahil sanay tayo or for the longest time that we have been an orphan, parang ang hirap sa ating alisin yung mindset ng pagiging ulila. Kagaya na nangyari sa Israel. They've been slaves for so many years. At nung sila'y pinalaya ng Diyos, marami pa rin sa kanila ang mindset nila, pang-alipin pa rin. Same, no? We were once an orphan and now we have become a son, and yet sometimes and most of the time we act as if we are still an orphan. Ito yung problema natin, mga kapatid. Kapag hindi natin naunawaan, kung ano ba yung nakapaloob kapag sinabing tayo ngayon ay children of God na. Sabi dyan, an adopted child receives the same rights and inheritance as a biological child. Now, mga kapatid, an adopted child receives the same rights and inheritance as a biological child. Kapag hindi mo naunawaan na bilang isang anak, tunay na anak, after mong maampon, maaaring magka-problema ka, no? Pag hindi mo naunawaan na kasama dun sa pag-ampon sa'yo, yung tinatawag na rights and inheritance na kaparehas ng isang tunay na anak. Now, halimbawa, ako, ulila ako. Merong isang tatay ang gustong mampun sa akin, pero meron na siyang existing na anak. Kapag hindi ko naunawaan, that the moment na inampun niya ako, same kami ng rights nung talagang kadugo niya. No? Hindi ko makiklaim or hindi ko ma-maximize yung rights na kasama dun sa pagka-adapt sa akin. Hindi ko alam na parehas pala niya, entitled pala ako sa mga pangako ng kanyang ama sa kanya. Yung pangako ng kanyang ama sa kanyang anak, entitled din pala ako. Para din pala sa akin yun. Sakop na rin pala ako nun. No? So minsan, ito yung hindi natin nauunawaan. Na nung inampun tayo ng Diyos, tinuring niya tayong kanyang mga anak, tunay na anak, take note mga kapatid. Kung ano yung ipinamana niya at ipamamana niya, ibibigay niya kay Kristo, yun din yung mamanahin natin at ibibigay niya sa atin. Amen po ba? Si Kristo yung nag-iisang anak ng Diyos. At dahil tayo ngayon ay inampon or we are being adopted as sons of God or children of God, the same inheritance that Jesus will inherit, we will inherit too. Lahat na binibigay ng Diyos Ama kay Jesucristo, co-heirs tayo. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Diyos, mga kapatid. Now, sabi nga dyan, it underscores, itong phrase na to, it underscores the intimate relationship between, or relationship believers have with God, no? Between believers and God, moving from creation to family. Now, we all understand that we are all part of the creation of God. Sino dito naniniwala na nilikha sila ng Diyos? Pero sino dito ang naniniwalang sila ay kabilang na sa pamilya ng Diyos? There is a difference between being a creation of God and being a part of the family of God. Gusto kong tandaan nyo ito, mga kapatid. Pwede kang maging creation, pero baka hindi ka pa part ng family. Kaya kailangan maunawaan natin ito, mga kapatid. Our ultimate goal is to be a part of the family of God. Sino dito ayaw niya mapabilang sa pamilya ng Diyos? Wala.
Sino ditong gusto na mapabilang sila sa pamilya ng Diyos? So yung mga hindi nagtaas, bahala po kayo. Pero sabi nga mga kapatid sa Romans 8:14 to 17, napakaliwanag dyan mga kapatid. Sinasabi that believers should receive the spirit of sonship and become heirs with Christ. Sabi dyan, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. The spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by him we cry, Abba, Father. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Para daw tayo ay maging ganap na children of God, we need to be led by the Spirit of God. 'Di ba? Pag tayo inaampon, meron pinipirmahang mga dokumento na nagpapatunay na ikaw ay parte na ng pamilya na umampun sa'yo. In this sense, mga kapatid, yung patunay at selyo na tayo ay parte na ng pamilya ng Diyos bilang kanyang mga anak, tunay na anak din, ay yung Spirit of God. Sabi dyan, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by Him we cry, Abba, Father. Until such time that the Spirit of God is in you, you cannot call the Father. Kung wala sa iyo yung Espiritu ng Diyos, hindi ka pagganap. Hindi pa selyado yung adoption mo, mga kapatid. Kaya napakagandang maunawaan natin that in order for us to have this proof and this seal that we are already part of God's family, kailangan manahan sa atin yung Espiritu ng Diyos. Because that is the only time na makakatawag tayo sa ating Ama. Sabi diyan, Abba, Father. At hindi ka na magdududa pa kung ikaw ay anak na ng Diyos. Bakit? Kasi the same Spirit will testify for you. Sa korte, halimbawa, kaya mo bang patunayan na ikaw ay anak ni ganito? Merong magte-testify for you. Merong witness na magsasabi na, opo, alam ko po, kaya ko pong patunayan na siya mismo ay anak ni ganito. And in the same way, the Spirit will testify with our spirit. Even at such time na tayo ay nagdududa, kung tayo ba talaga ay anak ng Diyos, tayo ba talaga ay parte ng pamilya ng Diyos, He will give us this proof and evidence and seal na tayo mismo ay totoo na parte na ng pamilya ng Diyos. Kaya napaka-importante mga kapatid that we receive the Spirit of God. Because this is the seal, this is the evidence, the proof that you really are part of God's family. Now, sabi dyan, now if we are children, then we are heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in the sufferings, in order that we may also share in His glory. Gusto ko maunawaan nyo rin ito mga kapatid, no? Yung role, yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit ba kailangan nating tanggapin? We accept Jesus Christ in our lives. Because until such time na tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, sa puso mo, that is the only time that the Spirit of God will be upon you. Para maging anak ka ng Diyos, kailangan mong i-acknowledge His Son. Pag in-acknowledge mo yung kanyang Son, the Spirit will be upon you. At yun na yung magiging kapamaraanan para ikaw ay maging ganap na anak ng Diyos. No? Sabi dyan, we are heirs of God, tagapagmana tayo ng Diyos. At co-heirs with Christ. Ibig sabihin, kung ano yung mamanahin ni Kristo mula sa Diyos,
tayo din ay entitled para sa bagay na yun. Mamanahin din natin. We will take part in that. Pero hindi ibig sabihin nun na lahat yun maganda. Sabi dyan, if indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Kailangan nyo maunawaan ito, mga kapatid. No? That is the only way for us to become sons of God. Now, the next part is, and that is what we are. Sinasabi po sa phrase na ito, the reality of believers' new identity. And it's not merely a title. Sabi natin, mga kapatid, sino dito tumanggap na, or sino dito, they accepted Jesus Christ? Sino tumanggap na sa ating Panginoong Jesucristo? Gusto ko pong isipin ninyo kung anong klaseng pagtanggap yung inyo pong ginawa para sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ba yung pagtanggap na you acknowledge Him as your Lord and Savior? There's nothing wrong with acknowledging Him. Pero hindi po natatapos doon. Yung tinatawag na pagtanggap, yung sinasabi po sa atin ng salita ng Diyos na pagtanggap, klase ng pagtanggap, is magkaroon ka ng fellowship sa Kanya. Magkaroon ka ng relationship with Him. Hindi sapat na, yes, kilala mo si Kristo bilang Hari, bilang Diyos, pero hindi ka naman close sa Kanya. So dapat, mga kapatid, isipin natin, pag sinabing accepting Jesus Christ, hindi lang ito natatapos when you acknowledge Him. No? Kilala ko si Kristo. Sige, kilala mo ba? Pero kilala mo ba siya ng malaliman pa? Ka-close mo ba siya? Yun po yung sinasabi sa atin na kailangan nating gawin. No? When we accept Jesus Christ, it's not just acknowledging Him, but having this fellowship with Him that leads to transformation. Kailangan meron tayong deep relationship with Him, close relationship with Him, at kailangan merong transformation na maganap sa'yo. Kasi you cannot be close to Him kung walang transformation sa'yo. Imposible, naka-close ka kay Kristo tapos walang babago sa'yo. Amen po ba? Napaka-imposible. Nasasabihin mo na, ay, meron kaming fellowship with Jesus Christ. Merong close ako kay Jesus Christ. Pero hindi nakikita ng tao yung pagbabago sa'yo. Hindi nakikita ng tao yung kaibahan. Nung dating ikaw ay ulila pa, at ngayon ikaw ay ganap ng anak ng Diyos. Kagaya ni Kristo. No? Kaya nga sabi doon, merong transformation, merong pagbabago ng identity from orphan into a legitimate son. No? So, sabi dyan, and that is what we are. This reflects the assurance of salvation and the transformation or the transformative power of God's love. No? Mahirap baguhin yung sarili natin sa pamamagitan lamang ng ating kakayanan. Kaya kailangan natin, mga kapatid, na unawain na hindi tayo yung magbabago sa sarili natin, kundi ang ating Panginoong Diyos. Our proximity to Him, yung closeness natin sa Kanya, yung magiging reason kung bakit mababago tayo. Nauunawaan na natin kung ano yung gusto niya. Through His Spirit, sinasabi niya kung ano yung gusto niya. At yun din yung gagawin natin. Minsan kahit ayaw mo, dahil mahal mo si Kristo, at naramdaman mo yung na mahal ka ng Diyos Ama, kagaya ng pagmamahal niya kay Kristo, talagang mababago mo yung sarili mo. Babaguhin at babaguhin ka ng Diyos sa pagkakataong maramdaman mo at maunawaan mo kung gaano katindi yung pagmamahal niya sa iyo. Now, mga kapatid, I want to take you to John 1:12-13, na kung saan sinasabi that those who receive Christ are given the right to become children of God, emphasizing the legitimacy and permanence of this new identity. Sabi dyan, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Children born not of natural descent,
nor of human decisions or husband's will, but born of God. Being born of God is being born of the Spirit. Remember when Nicodemus was having this conversation with Jesus Christ. Ano ba yung pamamaraan para siya makapasok sa langit? Unless you be born again, you cannot enter the kingdom of God. You need to be born of the Spirit. No? Kailangan nyong tanggapin si Kristo in order for that Spirit to dwell in you. The Spirit that will transform you. The Spirit that will seal your sonship. That will seal you being a legitimate child of God. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Napaka-importante nito. Sana maunawaan natin to, mga kapatid. Until such time that we are transformed by the Spirit, we are born of the Spirit, we cannot call ourselves a legitimate child of God. And dito natin uumpisahan na ma-appreciate yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. No? It's as if na-adapt tayo ng ating Diyos Ama dahil Jesus Christ, kumbaga parang siya yung naglapit sa atin sa Ama. Sabi niya siguro, Ama, sila yung ampunin mo. Sila yung isama natin sa pamilya natin. Ganun yung ginawa niya para sa'yo. Siya yung naging kapamaraanan para ikaw din ay maging legitimate na anak ng Diyos. Now, kasunod na phrase, sabi dyan, the reason the world does not know us. Bakit nga ba marami sa atin, the world does not recognize us or the world somehow opposes kung ano yung mga beliefs natin? It's because, sabi dyan, the lack of recognition from the world is due to a fundamental difference in nature and allegiance, including its system of values and beliefs opposed to God. Nagtataka ba kayo kung bakit maraming tao ang minsan kumokontra sa ginagawa nyo na para sa Diyos? Na minsan hindi nila kayo maunawaan, bakit kayo ganyan, bakit ginagawa nyo yan, bakit ganun yung way of thinking natin. Ganun talaga, no? Hindi talaga nila tayo ma-recognize kasi first and foremost, hindi nila na-recognize who is our Father. They do not know God, that's why they don't know us. Yun yung kailangan nyo maintindihan. Hindi nila kilala yung Diyos Ama natin. Kaya hindi nila din tayo maintindihan o hindi nila tayo kayang ma-recognize. The world hates His followers because they are not of the world, just as He is not. Alam niyo po, lately, napakaraming mga pangyayari, lalo na yung mga aksidente, mga kapatid. Just to give a short comparison din, mga kapatid. Nabalitaan niyo po ba yung nabangga sa NAIA at saka sa SETEX? With all respect naman to the family, syempre nakikiramay tayo. But gusto ko maunawaan niyo to, mga kapatid. When we compare the reactions ng mga family ng victim, dun sa SETEX, I was amazed. Alam niyo po kung bakit? Kasi he chose to forgive. He chose to love. He chose to understand na kahit yung pangit na bagay na nangyaring yon ay parte ng magandang plano ng Diyos. As much as there are so many people doon sa comment na na-appreciate yung ginagawa niya, marami din naman mga tao hindi makaintindi sa kanya. Sinasabi nila, kung ako nasa sitwasyon mo, hindi ko gagawin yan. At marahil sa marahil, mga kapatid, yun yung mga taong hindi nila nakilala. Sino ba yung Diyos na sinasamba natin?
Sino ba yung Diyos na umampun sa atin? Anong klaseng Diyos ba siya? Paano ba siya magmahal? When you compare those different scenarios, those different accidents, mga kapatid, this is very unfortunate. Pag binasa niyo yung comment section, ma-amaze kayo sa dami ng tao na they appreciated yung nagpatawad. And doon ko nakita talaga na kailangan talaga natin ng Diyos sa buhay natin. Kung hindi siya nagpatawad, hanggang ngayon, restless yung spirit niya. Hanggang ngayon, nag-iisip siya ng mga bagay na pwede niyang iganti doon sa nakagawa nun sa kanya. Hanggang ngayon, hindi mapalagay yung kalooban niya hanggat hindi nakukulong, hindi napapanagot yung mga tao may pagkakasala. Pero He chose to forgive. He chose to love. Bakit? Kasi naunawaan niya na yun yung gusto rin ng Diyos na meron tayo. Yun yung naunawaan niya na gusto rin ng Diyos, ng kanyang itinuturing na Ama, ng ating itinuturing na Ama, na ipagawa sa atin. Kung paanong tayo ay binibigyan niya, binubuhos niya yung pagmamahal niya sa atin, ibuhos din natin yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Yung pag-unawa, yung pagpapatawad. Kaya hindi tayo maintindihan ng mundo kasi hindi nga nila kilala yung Diyos natin, yung tatay natin. Maraming magsasabi, minsan nakaka-encounter kayo niyan, alam mo, bait ng tatay mo, kaya pala bait mo rin. Minsan nanay mo, ganun, no? Kaya pala ang bait nito kasi anak pala siya ni ganito ganyan. Kilala yun sa lugar nila na mabait talaga. Di ba? Same thing, mga kapatid. Same thing. Sabi nga sa John 15, and before that, the distinction highlights the believer's separation from the worldly values and the spiritual blindness of those who do not know God. Kaya unawaan natin sila, mga kapatid, no? Na kaya sila ganoon, kaya hindi nila ma-recognize that we are sons of God. Who we are, they don't recognize that because hindi nila nare-recognize kung sino yung Ama natin, sino yung Diyos natin, no? And okay, mag-alala kasi even Jesus Christ, He was not accepted at first. He was misunderstood. And He was denied by people. Kaya wag na kayo magtaka. Sabi dyan, the world hates the disciples. If the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it would love you as its own. Nakigets niyo, mga kapatid? Kung ikaw ay kabilang dun sa world, it would love you as its own. Wala kang magiging problema. The world would not oppose you, nor oppose kung ano yung ginagawa mo. Pero as it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. No? If the world hates you, keep in mind that it hated me first. Kaya marami sa atin, bilang mga anak ng Diyos, we are being misunderstood by most people. Pero that's not something na pwede nating ikalungkot. No? Ang mahalaga, we always represent God the best way possible. No? Galatians 4:4-7 says, when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into your hearts,
and the Spirit who calls out, Abba, Father. So that you are no longer a slave, but God's child. And since you are His child, God made you also an heir. Kaya kahit na mga kapatid, maraming nakaka-misinterpret sa atin, wag na wag nyo papangarapin na matanggap nila kayo sa pamamagitan ng pagsunod sa kung ano yung gusto nila, kung anong gusto ng mundo. Kundi, panatilihin natin na tayo ay sumusunod sa ating Diyos. Because God's opinion is what matters most. Kahit na minsan nami-misinterpret tayo, kagaya nun, sabi ng Diyos natin, magpatawad tayo, magmahal tayo. Sasabihin ng iba sa'yo, ba? Namatay yung pamilya mo. Namatay lahat ng mga kamag-anak mo na mahal mo, tapos sasabihin mo, okay lang. Minsan, ganun yung ano nila eh. Pero what matters most is God's opinion. Ang sabi ng ating Panginoon, His commandments, forgive one another. Love one another. That is what His Spirit is telling us to do. Only if you accepted Jesus Christ, that His Spirit will be upon you, then you will be called and you will act as if you really are a son of God. Magiging totoo kayo bilang mga anak ng Diyos, hindi lamang ito titulo, kundi talagang nakikita na ipinamumuhay niyo na kayo mismo ay totoong mga anak ng Diyos. Bakit? Kasi hindi na kayo nakapanig sa kung anong gusto ng mundo, kundi nakapanig na kayo sa kung anong gusto ng ating Ama, ng ating Diyos. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, mga kapatid. Sabi nga dyan, napaka-importante, tandaan natin that the Spirit of the Son is the seal of our sonship. That is the only way para tayo ay maging mga ganap na anak ng ating Diyos. Now, the last part is that it did not know Him. Ito yung sinasabi natin kanina. The reason why the world does not recognize us is because they don't know who He is. The world's failure to recognize believers is rooted in its failure to recognize God Himself. This illustrates that spiritual blindness that can only be overcome through divine revelation and the work of the Holy Spirit. 1 John 4:6. Actually, ito ay patungkol dun sa mga, they are the ones who are denying Jesus as the Messiah. Sabi dyan, we are from God. And whoever knows God listens to us. But whoever is not from God does not listen to us. This is how we recognize the spirit of truth and the spirit of falsehood. Kasi marami noon, sinasabi nila na they are anti-Christ. They are not agreeing with Christ. Meaning, kinokontra nila. No? Yun yung anti-Christ, mga kapatid. One who opposes Christ. One who does not receive Christ. One who denies Christ. Sinasabi dyan, we are from God. And whoever knows God listens to us. Kaya kapag sinasabi natin na si Kristo ay Diyos, yung makakapakinig sa inyo at makakaunawa sa inyo, ay yun ding mga tao na naniniwala na si Kristo ay Diyos. Siya ang Messiah, siya ang anak ng Diyos. No? Kaya nga sinasabi yan that whoever is not from God does not listen to us. Hindi nila nauunawaan, hindi nila naiintindihan yung sinasabi natin. Bakit? Kasi hindi nila kilala yung Diyos. Kaya hindi nila kilala yung anak ng Diyos. At sabi nga dyan sa 1 John 4:8, napaka-importante rin ito, mga kapatid. No? Sinasabi dyan, whoever does not love does not know God because God is love.
Gusto kong ibalik kasi dun sa love, mga kapatid. No? Kasi alam nyo, ito talaga yung magsa-set apart din sa atin. Ito talaga yung kaibahan. Na meron tayong kinikilalang Diyos sa buhay natin. We know how to love. Kung mararanasan mo yung pagmamahal ng Diyos Ama, na ibinubuhos niya sa puso mo, kung mararanasan mo yun, you will know how to love. That is the only time that you will know how to really, really, really love. Kaya nga sinasabi dito, whoever does not love does not know God, because God is love. Paano ka magmamahal kung hindi mo naman kilala yung Diyos na unang magtuturo sa iyo kung paano yung totoong pagmamahal? Maaaring nagmamahal ka sa ideya ng mundo na meron ngayon. Pero yung totoong love na tinatawag, yung totoong love na nagmumula sa ating Diyos Ama, hindi mo matututunan hanggat hindi mo mararanasan. Kaya nga napakaswerte natin, mga kapatid. Kasi patuloy at patuloy na ibinubuhos ng ating Diyos Ama yung pagmamahal niya sa atin. Sobrang mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Sabi dyan sa John 1:10-11, He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. So wag naman na sana tayo, no? Na humantong sa ganyan. Nakita na nila nakapiling na nila si Kristo. Pero hindi pa rin nila na-recognize na siya yung Diyos. Siya yung Messiah. Siya yung kapamaraanan para tayo maging son and daughters of our God. So again, mga kapatid, we are adopted sons and daughters of Christ. Yes. Pero hindi po natapos yun doon. Bagaman tayo ay adopted sons of God or daughters of God, He treated us as His own son. Kahit tayo mga ampon, mga kapatid, kahit tayo inampon ng Panginoon, we are adopted, hindi niya tayo tinratong adopted, kundi tinrato niya tayong parang sarili niyang mga anak. Kaya nga, mga kapatid, isang malaking kalapastanganan, pagsasabihin natin, no, na hindi siya yung ating kaisa-isa at tunay na ama. Minsan tatawagin natin siyang stepfather pa nga eh. Or kung itrato natin siya, parang stepfather minsan. Kaya sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, He is not our stepfather. He is our one and only real Father. Bakit? Because He is the only Father that stepped up to claim us as His own. Siya yung kaisa-isa na pumili sa atin, tumayo para sa atin, para tayo ay mapabilang bilang Kanyang tunay na mga anak. Palakpakan natin ang ating Diyos, mga kapatid. He is not our stepfather. He is the Father who stepped up for us. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Sabi ko nga kanina, mga kapatid, yung tao nag-aampon, kadalasan dahil wala silang anak. But imagine God, He has His own Son. He is happy with His one and only Son. Pwede ba nating sabihin na hindi masaya si God kung si Kristo lang yung anak niya? Hindi. Masaya siya. Pero ganito kagrabe yung pagmamahal niya para sa atin. Mga kapatid, pakinggan niyo to. Namnamin niyo to, mga kapatid.
Masaya na siya kay Kristo. Pero pinili niya pa rin na ampunin tayo. Ituring tayo bilang kanyang tunay na anak din, kagaya ng pagtrato niya kay Kristo. Kagaya ng pagmamahal niya kay Kristo, ganun niya rin tayo minahal. Imaginein mo kung ikaw ay isang ama, masaya ka na. Ako nga naririnig ko dati sa nanay ko. 4 kaming magkakapatid, ma. Tingnan niyo 'to, mga kapatid. 4 kaming magkakapatid. Tuwing may pupunta sa bahay namin, kahit nakukyutan siya, tinatanong namin, gusto mo pa bang magdagdag pa na isang anak? Hindi na, ayoko na, ang sakit sa ulo. Masakit sa ulo. Magdagdag ng anak. Tama po ba, mga nanay, mga mami, dad? Stress. Kasama. Ano? May joy naman, pero may kasama ring stress. May sense of fulfillment pa rin, mga kapatid. Pero ang sinasabi sa inyo, yung katotohanan, sa atin bilang mga tao, pag nag-ampun pa tayo ng isa pa, magdagdag tayo sa pamilya, sabi nga nila, isa na nga lang yung anak ko, may problema pa ako, magdadagdag pa ba ako ng isa pa? And knowing that God is happy with His one and only Son, na mas pinili pa rin niya na isama tayo, yan, tayong lahat, bilang parte ng kanyang pamilya. Para maranasan din natin yung pagmamahal na meron siya para sa kanyang anak, yung pamana na meron siya para sa kanyang mga anak, maranasan din natin. At hindi na tayo magpalaboy-laboy. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Kung si Jesus Christ, na si God the Father, pumunta sa orphanage na kung nasaan nandun tayo, kahit pa tayo yung pinaka-gusgusin, kahit pa tayo yung pinaka-mahina, kahit pa tayo yung ganun ka sobrang talas yung isipan, kahit ang dami nating flaws, mga kapatid, pipiliin niya pa rin na isama ka sa kanyang pamilya. Pipiliin ka pa rin niya. Kasi ganun kanya kamahal. Not because of who you are, not because of what you can do, but because that is who He is. He is the God that loves. And He loves you as His own. Sabi nga dyan, mga kapatid, ito, dito na po ako magtatapos. Gusto ko tingnan nyo to. Sabi dyan, orphans versus son. Gusto kong imulat yung mga isipan natin, mga kapatid, na hindi na tayo orphans. We are considered children of God, sons and daughters of God. Kaya tingnan mo yung dito sa bandang orphan. Kung meron ka pang ganitong klaseng isipan or mentality, mga kapatid, baka you're still living in your orphan mentality at kailangan mo na mag-switch into dun sa tinatawag na sonship. No? Sabi dyan, pag orphan daw, self-reliant. Pag son, yung katumbas niyan, yung kabaligtaran niyan, father-reliant. So kung ikaw yung tipo ng tao that you are relying on yourself, you're still an orphan. Baka hindi ka pa son. Or hindi pa ganun yung mindset mo. So kailangan mong baguhin. Next is, it's all up to me. Pero sabi dyan, if you are now a son, the Father knows the way. Next, unless I take care of it, it won't be okay. Pero sabi dyan, the Father will father me. He knows the way. Seeks to glorify self for an orphan. As a son, you seek to glorify the Father. Takes deep questions, sabi dyan, kung mabasa, maliit eh. Takes deep questions and needs to others and the world. Kapag may pangangailangan ka or may mga questions ka, sa world mo hinahanap yung sagot, sa world mo hinahanap yung provision. Pero as son, you takes deep questions and needs to the Father. Nagsisik ka from the Father. And as an orphan, you are anxious, you are stressed, you are pressured, and you are insecure. But as a son, you are peaceful, free, light-hearted, and secure.
Pwede nyo itong picturean kung gusto nyo mga kapatid. Kasi meron akong tanong sa dulo. Ngayon na nakita nyo na to, na-evaluate nyo yung sarili ninyo. My last question for you is, are you an orphan or a son? Glory to God mga kapatid. Are you an orphan or a son? But it is clearly said that God wants you to become His children, to be part of His family. Ngayon, kung naisip mong part ka na ng family niya, pero meron ka pang kailangang bitawan dun sa mentality mo sa pagiging orphan, mga kapatid, bitawan mo na, palitan mo na. Unawain mo na ikaw ay parte, ganap na parte na ng pamilya ng Diyos. Unawain mo na ikaw ay mahal na mahal ng Diyos. At ayaw niya na ikaw ay magpalaboy-laboy lang. Amen po ba mga kapatid? God loves us so much. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Glory to you, O God. Hallelujah. Ang mapagpala naming Ama, Diyos na dakila, Diyos na sobra kong magmahal. Maraming salamat, Lord God, dahil patuloy mong pinapakita ang katapatan mo sa bawat isa sa amin. Ang iyong mayamang biyaya, ang iyong dakilang pagmamahal, Lord God, na patuloy mong ibinubuhos, Lord God, sa aming mga puso. At, maraming salamat, Lord God, dahil tinuring mo kaming mga ganap mong mga anak. Alam namin, Lord God, that you don't need us because you are God even without man. But we know right now that we are nothing without you. Diyos ka pa rin kahit wala kaming mga tao. Pero kaming mga tao, kung wala ang Diyos, wala rin kami, Lord. Maraming salamat po dahil for the longest time we have been wandering in this earth. Palaboy po kami, Lord God. We are orphans. Mga ulila kami, Lord God. Walang gustong kumupkup sa amin. Lahat pinapabayaan kami. Pero nariyan ka. You chose to adopt us as your sons and treat us as your own son. Maraming salamat, Lord God, dahil bagaman hindi kami related sa iyo by blood, but because of the blood of Jesus Christ, we become related to you right now. Maraming salamat, Lord God, dahil patuloy mo po na pinapaunawa sa amin na ganito mo kami mahalin. Kahit na kami may pagkukulang, kahit na kami po ay may mga kamalian, kahit may mga nagagawa po kami mga pagsalansan, Lord God, sa iyong pangalan, nariyan ka at palagi mo kami, Lord God, na binabalot ng iyong mayamang biyaya at pagmamahal. Help us, Lord God, to understand our status, our identity as your sons. And that it may be fully realized, Lord God, in our lifestyle, sa lahat po ng aming ginagawa, Lord God, sa amin pong mga sinasabi, sa amin pong iniisip, sa amin pong ginagawa, Lord God, makita po na the Spirit of your Son is within us, so that they also may believe that they can be also your son through our Lord Jesus Christ, who died for us on that cross. Maraming salamat, Lord God. Kaming mga kasalanan, ang nararapat po sa amin na manahin, Lord God, ay puro pagpaparusa. Pero nariyan ka at sinabi mo, meron kaming mamanahin, Lord God. We are co-heirs with Christ. What Christ will inherit, we will also inherit. Maraming salamat po dahil alam po namin sa aming mga puso na wala na pong ibang Diyos na magmamahal sa amin ang kagaya ng pagmamahal na ginawa mo at binigay mo sa amin. Kahit pagbalik-balik ta rin namin yung mundo, Panginoon,
namin lubos maisip kung paano mo kami nagawang mahalin. Sa kabila ng lahat, Lord God, maraming beses ka namin binigo, Lord God. Maraming beses kami hindi tumupad, Lord God, sa aming mga pangako para sa iyo. Pero nariyan ka pa rin at patuloy mo pinapakita ang katapatan mo. At hindi ka magbabago, Lord God. We have tested this through time, Lord God. Maraming kaganapan sa buhay namin, Lord God, na patunayan namin na ikaw ay Diyos na tapat. Magbago man ang sitwasyon, Lord God, pero ikaw hindi ka magbabago. Ang mga pangako mo, Lord God, ay patuloy at patuloy mong tutuparin para sa amin, Lord. Dahil yun ka. Ikaw ay Diyos na tapat, ikaw ay Diyos na mapagmahal. At walang kahit anong bagay makakapagpabago. Lord God, we thank you. We are so honored, we are so privileged, Lord God, to be called and be part, Lord God, of your family. And today, we give you all the glory. Pinasasalamatan ka namin, Lord God, buong puso, Lord God. For you have given us your Son, na siyang naging dahilan, Lord God, upang kami ay tuluyan na maging parte ng iyong pamilya. Maraming salamat po, Lord God. Maraming salamat, aming Panginoong Jesucristo. Pinupuri ka namin, sinasamba sa kapwa. Purihin ka at dakilain